Pagkatapos uminom ng tubig mula sa buhok, napansin ng pasyente ang isang itim na bagay sa loob ng baso. Dahil sa pag-usisa, inabot niya ito at hinawakan gamit ang mga daliri. At laking gulat niya nang matuklasang isa pala itong hindi kilalang uod. At higit pa roon, buhay pa ito. Ngunit marahan lang niya itong pinisa gamit ang mga daliri, at hindi na gaanong pinansin. Gayunman, hindi nagtagal ay napansin niyang may kakaibang nangyayari. Sa pagsusuri ng kanyang ihi, muling lumitaw ang parehong mahiwagang itim na uod. Pagkatapos noon, unti-unting nanghina pumutla ang kanyang mukha, at nawala ng lakas ang kanyang mga kamay at paa. Madalas din siyang duguin sa ilong ng walang dahilan. At kung minsan ay nawawalan siya ng malay. Napagtanto ni Mart na ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Dahil sa mungkahi ng direktor ng sanatorium, nagpasya siyang sumailalim sa isang hydrotherapy. Matapos siyang lubusang linisin, ipinasok siya sa isang higanting tangke ng bakal. Ang tangke ay puno ng isang misteryosong likidong kulay asul. Ayon sa mga doktor, layunin nitong gayahin ang estado ng isang embryo upang matulungan ang katawan na mag-detox at muling maging dalisay. Unti-unting nalubog si Mart sa isang tila transo. Ngunit habang natutulog, naramdaman niyang may malagkit at malambot na bagay na dumudula sa buong katawan niya. Pagdilat niya ng dahan-dahan, nabigla siya. Napapaligiran siya ng mga palos, nagpumigla si Mart ng buong lakas upang makatakas. At sa kaguluhan, natanggal niya ang kanyang oxygen mask. Sumigaw siya at pinukpok ang tangke. Ngunit walang tunog na lumabas. Di nagtagal, lumubog ang kanyang pagod na katawan. At nilamon siya ng kumpol ng mga palos. Sa kabutihang palad, napansin agad ng mga medical staff ang nangyari, at iniligtas siya mula sa tangke. Matapos siyang makabawi, kinuha niya ang isang flashlight at tinutok ito sa ilalim ng tangke. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Sinabi ng doktor na guni-guni lang iyon, ngunit alam ni Mart sa sarili niya, hindi iyon isang panaginip.